Hallelujah, hallelujah. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, at sumiring. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalitang ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus na buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna pong lahat. Minsan ang mga aral at turo ni Jesus ay aminin nating hindi naman madali. Minsan ay hinahamon tayo ng kanyang mga aral at turo. Sa Ebanghelyo ho natin, nagsabi na yung mga alagad niya, "Paano namin paniniwalaan itong mga turo mo? Mabigat masyado ito." Ito yung ang sinabi nila pagkatapos ng mga pahayag ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. At ang kumain ng kanyang laman at inom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yung iba ayaw tanggapin ng kanyang turo. Minsan din naman, ganoon din tayo, aminin natin, sa ating buhay pananampalataya na ayaw nating tanggapin minsan ang mga aral at turo ni Jesus Nazareno. Ang mas gusto nating pairalin, yung gusto natin. Ayaw natin siya pakinggan. Ang gusto natin, tayo yung pakinggan. Ayaw natin makinig. Sa Ebanghelyo natin, talastas ni Jesus at binanggit doon na alam niyo sino yung mga hindi naniniwala sa Kanya.
kahit sumunod sa Kanya, may mga hindi naniniwala din pala sa Kanya. Minsan magandang tanong din bilang mga Kristiyano, lubos ba akong naniniwala at nagtitiwala kay Jesus? Dahil ang taong lubos na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, ay handang makinig sa Kanyang mga aral at turo. Handang hamunin ng salita ng Diyos. Handa minsang tapikin ng salita ng Diyos na ito. At sabi nga ni San Pablo, ganon ang salita ng Diyos eh. Hindi lang nagbibigay kagalakan sa buhay natin, pero ang parehong salita din ay humahamon sa atin, lalo na sa mga panahong matitigas ang ulo natin. Kaya sabi ni San Pablo, the Word of God is like a two-edged sword. It pierces through the heart. Tumatagos sa puso natin, tumatagos sa ating kaalaman at kalooban, lalong-lalo na kung isinasara natin ang puso natin sa tinig ni Jesus. Marami ang umalis sa Ebanghelyo. Marami ang tumalikod kay Jesus. Pero nung bumaling siya kay Pedro at sa 12, ang tanong lamang niya, ibig ba din ba ninyong umalis? At ang sagot ni Pedro sa kanya, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Si Pedro sa Ebanghelyo, natagpuan kay Jesus ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sana tayo din bilang mga Kristiyano, sa kabila ng mga paghamon sa atin ng salita ng Diyos, sa kabila ng mga pagkakataon na tinatapik tayo ng salita ng Diyos, madaling sumunod sa salita kay Jesus kung masaya tayo eh. Kung okay ang lahat eh. Pero kung ang pagsunod na natin kay Jesus ay nagkakaloob na ng mga hamon, nagkakaloob na ng mga challenges sa pagkatao din natin. Dahil ang Diyos ay naisubugin ang puso natin mula sa dating pusong masuwayin at matigas tungo sa puso na maawain ng katulad niya. Growth and change does not happen easy. Minsan may struggles, may challenges. Pero ang paalala din ng Diyos sa atin, kung tayo ay nakikinig sa Kanya, buo tayo nagtitiwala sa Kanya, handa din tayong hubugin ng Kanyang salita. At hindi natin iiwan si Jesus, kundi lagi nating pipiliin si Jesus. Ang mga alagad sa ating Ebanghelyo, pinili si Jesus. Yung iba, iniwan si Jesus. Kaya ang magandang tanong din, ikaw ba, iiwan o pipiliin? Iiwan mo ba si Jesus? Lalo na kung ang pananampalataya mo ay medyo nagiging challenging na. O pipiliin mo si Jesus kahit na challenging ang pagsasabuhay ng pananampalataya natin. Pero alam naman natin, tulad nga ng sinasabi ni Pedro, natagpuan na natin ang salitang nagbibigay buhay. At kahit ano man challenge na dumating sa buhay natin, kung naroon si Jesus, niyayakap natin ang Kanyang salita, ang laging promise ni Lord sa atin, yes, there will always be challenges in life, but God always promises us that I will always be with you.
Si Jesus hindi tayo iiwan. Si Jesus hindi tayo tatalikuran. Minsan sa kasalanan natin, tayo yung tumatalikod sa Kanya. Sa katigasan ng ulo, isinasantabi natin siya. Pero si Jesus, kahit kailan, kahit anuman, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang mga sulat, even though you forsake Him, He will never forsake you. Hindi ka niya iiwan. Kahit na siya ay iiwan mo, kahit na siya ay talikuran mo, hindi ka niya tatalikuran. Sana ang tugon din natin sa paanyaya ni Jesus Nazareno na makinig sa kanyang salita, tumugon sa kanyang mga aral at turo, na palalimin ang buhay natin sa buhay pagtalima sa Kanya, ay masigit pa sa kahit anumang hain na pwede nating ibigay. Kung yun ang gagawin natin, tunay nga ang mga salita ni Pedro ay nagiging salita din natin. At sinasabi natin sa Kanya, Panginoon, minsan mahirap sumunod sa iyo. Minsan mahirap ang tumugon sa iyong salita. Minsan ang mga iyong aral at turo ay inaalis ako kung saan ako komportable. Pero alam ko, Panginoon, na dito ako lalago. Alam ko, dito ako magiging mas mabuti at magiging mas banal. Dahil nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay at wala na akong hahanapin pang iba. Nasa iyo, Panginoon, ang salitang nagbibigay buhay sa akin. Ito ang atong samot dalangin. Ito ang ating paglingon sa Kanya na may buong pagtitiwala, buong pananalig, buong pag-asa natin kay Jesus Nazareno. Amen.